what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo magbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction video. Ngayon ay pag-uusapan natin ang video galing sa channel ni Terong Explain. Alright, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ni Terong Explain, dyan sa ibaba ang full video link, i-click nyo lang po at supportahan po natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga po niya dito, binalikan ng karma ang China. Barko ng China inararo ng barko ng South Korea Coast Guard. Nako, bumuwelta po, binawian. Itong China ng South Korea Coast Guard. Dapat ganito ginagawa ng PCG Ano sa palagay ninyo, Ganito ba dapat ang ginagawa na ng Philippine Coast Guard, Diyan sa mga barko ng China, diyan po sa West Philippine Sea. Pag-uusapan natin yan mga babayan. Alamin muna natin ang video ito. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click mo na rin ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads natin. Alright? So, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Breaking news, nagkasalpukan na. South Korean naval ship binangga ang barko ng China Coast Guard na nagtrespassing sa teritoryo nito. Kalaban ng China unti-unti nang pumapalag sa mga panggigipit nito. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At China itinanggi na mayroon silang sleeper cells dito sa Pilipinas. Tauhan ng China nakapasok na sa gobyerno at nakikialam na sa desisyon ng ating bansa. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan naman nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Isang barkong pandagat ng South Korea ang sadyang bumangga sa isang barko ng China Coast Guard na lumalabag sa karagatang sakop ng South Korea. Malapit sa pinagtatalo ng Lyodo Reef, ang banggaan ay minarkahan ng isang makabuluhang pagtaas ng mga tensyon sa pagitan ng South Korea at China sa mga hangganan ng dagat at kontrol ng mga strategic na isla at reef sa lugar. Ang Lyodo Reef, na kilala rin bilang Socotra Rock, ay isang submerged reef na matatagpuan humigit kumulang 130 nautical miles sa timog kanluran ng South Korea. Habang ang reef ay nananatiling nakalubog kahit low tide, inaangkin ng South Korea ang reef at ang mga tubig sa paligid nito bilang bahagi ng exclusive economic zone nito batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Gayunpaman, hindi kinikilala ng China ang mga pag-aangkin ng South Korea at regular na nagpapadala ng mga Coast Guard at mga sasakyang pangingisda sa lugar na nangangatwiran na ang tubig ay nasa saklaw ng impluwensya ng China. Noong umaga ng salungatan, nakita ng isang sasakyang pandagat ng South Korea ang isang barko ng Chinese Coast Guard na naglalayag malapit sa Lyodo Reef sa loob ng lugar na itinuturing ng South Korea na teritoryo nito. Nang hindi tumugon ng barkong Chino sa paulit-ulit na babala sa radyo na umalis sa lugar, ang barko ng South Korea ay direktang nagmaniobra sa daanan ng barkong Chino sa pagtatangkang pilitin itong lumipat ng landas. Gayunpaman, napanatili ng barko ng China ang heading at bilis nito na nagresulta sa isang banggaan sa pagitan ng dalawang sasakyang pandagat. Sinisi na magkabilang panig ang isa't isa sa nangyaring banggaan. Sinabi ng South Korea na sadyang binaliwala ng sasakyang pandagat ng China ang mga babala at tumanggi na magbago ng landas. Kaya nangyari ang banggaan. Inakusahan ng China ang South Korean Navy ng pagbangga sa kanilang barko at inilagay sa panganib ang buhay ng mga Chinese Coast Guard personnel. Maliit na pinsala ang naiulat sa dalawang barko ngunit wala namang nasugatan. Kasunod nito, naghain ng China ng opisyal na diplomatikong protesta sa South Korea dahil sa insidente. Ang banggaan ay minarkahan ng isang makabuluhang pagtaas mula sa mga nakaraang engkwentro na karaniwang nagsasangkot lamang ng mga warning shot o water cannon spray sa pagitan ng mga barko na magkabilang panig. Ang ilang mga analyst ay nangangatwiran na ito ay nagpapakita na ang South Korea ay pagod na sa paulit-ulit na panghihimasok ng China sa kung ano ang tinitingnan nito bilang isang teritoryong tubig nito malapit sa Lyodo at sa iba pang mga lugar. Naniniwala sila na sadyang binangga ng South Korea ang sasakyang pandagat ng China bilang pagpapakita ng puwersa upang hadlangan ang mga pagsalakay sa hinaharap. Okay lang kaya mapapagod ang Pilipinas sa ginagawa ng China? Yun ang tanong dyan Ang iba ay nagbabala na maaari itong makasira sa tense na relasyon sa pagitan ng Seoul at Beijing dahil sa maritime at historical na mga alitan. Sa mga linggo kasunod ng banggaan, pinataas ng China ang dalas ng mga Coast Guard patrol malapit sa Lyodo at iba pang pinagtatalo ng lugar na inaangkin ng South Korea sa Yellow Sea. Nagsagawa rin ito ng live-fire military drills na tahasang ginagaya ang muling pag-agaw ng mga isla, isang hakbang na nakikita bilang isang nakatagong babala sa South Korea.
Sa bahagi nito, pinalakas ng South Korea ang postura ng depensa nito sa lugar at nagsagawa rin ng joint naval drills kasama ang mga kaalyado sa US at Japan na hudyat ng desisyon nitong protektahan ang mga pag-aangkin sa teritoryo. Itinatampok ng banggaan kung paano naging potensyal na flashpoint sa pagitan ng China at mga kapitbahay nito ang magkakatunggaling pag-aangkin sa teritoryo ng maliliit na isla at bahura tulad ng South Korea at Vietnam. Ang lumalagong lakas ng militar at paninindigan ng China sa pagpapatupad ng malawak na pag-aangkin sa soberanya ay nagpapataas ng tensyon. Bagamat hindi pa rin malamang ang direktang salungatan, ang mga maling kalkulasyon o mas malakas na tugon mula sa mga bansang nakakaramdam ng panggigipit ng China ay nagpapataas ng mga panganib ng hindi sinasadyang paglala na maaaring makapinsala sa kapayapaan at katatagan sa ating rehiyon. Nakikita ng South Korea ang sarili sa isang mahirap na posisyon. Hindi gustong matras mula sa depensa sa integridad ng teritoryo nito, ngunit naghahangad din na mapanatili ang mahalagang relasyon sa ekonomiya sa China. Kung paano nito binabalanse ang mga nakikipagkompetensyang prioridad na ito at kung paano ito patuloy na tutugon ng mas malakas sa mga panghihimasok ng China ay mahigpit na babantayan. Sa ngayon, ang China ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapagaan ng presyon sa paligid ng mga teritoryo tulad ng Lyodo na isinasaalang-alang ito sa loob ng saklaw ng impluensya nito. Ngunit ang mga taktika nito ay maaaring dahan-dahang nagtutulak sa ilang mga kalaban na hindi sumuko sa pagtatanggol sa kanilang sariling mga claim. Itinatampok ng banggaan ang mga panganib at karagdagang sagupaan kung ang mga tensyon sa mga pinagtatalo ng lugar na ito ay hindi maayos na pinangasiwaan sa pamamagitan ng diplomasya at pagpigil sa lahat ng mga panig. At para sa ibang mga balita, China itinanggi na mayroon silang sleeper cells dito sa Pilipinas. Taunang China nakapasok na umano sa gobyerno at nakikialam na sa desisyon ng ating bansa. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas nitong mga nakaraang buwan sa gitna ng mga akusasyon mula sa Maynila na pinasok ng Beijing ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng tinatawag na sleeper cells. Ang mga paratang na ito ay tumutukoy sa mga undercover na operatiba o agents ng China na naka-embedded sa loob ng mga institusyon ng Estado na natutulog hanggang sa ma-activate upang ma-impluensyahan ang mga desisyon sa patakaran na pabor sa China. Gayunpaman, mariing itinanggi ng China na nagpapanatili ito ng anumang sleeper cell sa loob ng mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas o iba pang organisasyon. Sa pagtugon sa mga pahayag sa kamakailang press briefing, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na ang Beijing ay hindi nakikialam sa mga panloob na gawain ng ibang mga bansa o nagsasagawa ng mga lihim na operasyon ng paglusot laban sa mga dayuhang pamahalaan. Inilalarawan nila ang mga pahayag ng sleeper cell bilang ganap na gawa-gawa at naglalayong sirain ng relasyon ng China at Pilipinas. Anong gawa-gawa? May mga nahuli nga po dyan sa Pasig. No, naniniwala ba kayo na gawa-gawa lang ng Pilipinas yung nabalita na yun o nahuli ng NBI na dyan po sa Pasig, no, na kung saan may mga nakuha nga pong mga armas at mga dokumento. No, paano natin nasasabihin ngayon na gawa-gawa lang, di ba? Okay, so tuloy natin. Gayunpaman, ang mga opisyal ng Pilipinas at mga eksperto sa seguridad ay nangangatwiran na mayroong ebidensya ng lumalagong impluensyang Chino sa loob ng kanilang sistemang pampolitika. Halimbawa, ang ilang mid-level na bureaucrat at tagapayo sa loob ng mga pangunahing departamento tulad ng depensa, ugnayang panlabas at pananalapi ay sinasabing may kakaibang malapit na kaugnayan sa China. Sinasabi ng ilang mga eksperto na ang mga individual na ito ay maaaring nagbibigay ng kumpidensyal na impormasyon sa Beijing o nagtataguyod ng mga posisyong pro-China sa likod ng mga eksena. May mga ulat din na ang mga negosyante at organisasyong Chino ay nagdodonate ng malaking halaga ng pera sa mga politiko ng Pilipinas at mga kampanyang pampolitika kapalit ng mga paborabling desisyon sa patakaran. Bagamat legal, ang gayong mga pinansyal na pakikitungo ay naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa pag-asa sa pagpupondo ng China na maaaring makasira sa soberanya ng Pilipinas. Bukod pa rito, pinalakas ng Chinese state media ang mga grupong nagkakaisang frente, ang mga nagsusumikap sa propaganda upang isulong ang salaysay ng Beijing sa mga manonood na Pilipino. Habang ang tiyak na patunay ng mga formal na sleeper cell network ay hindi pa nahahanap, ang lumalawak na saklaw ng mga aktibidad ng soft power ng China sa Pilipinas ay malinaw nakakaalarma sa mga opisyal at mamamayan. Kung hindi mapipigilan, nagbabala ang ilan na maaari nitong unti-unting masira ang independenteng paggawa ng desisyon at pagkakahanay ng bansa sa iba pang mga kaalyado tulad ng Estados Unidos. Dahil ang mga tensyon sa China ay malamang na hindi huhupa, ang Pilipinas ay kailangang balansihin ang relasyon habang pinoprotektahan din ang kanyang pampolitikang otonomiya at mga demokratikong proseso mula sa hindi nararapat na impluensya ng dayuhan. Ano palagay mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinyon sa ibaba. Alright, so yung mga babayan, no? Diba? Maganda nga po yung ginawa na yan ng South Korea para mabigyan ng leksyon, no? Ito nga mga China Coast Guard na po, no?
minsan nakakapagtaka lang, mapapaisip kayo, sino ba talaga? Yun siya palagi natin tinatanong. Sino talaga yung nag-uutos, no, diyan sa mga Coast Guard na yan, naggawin yung mga ganung bagay. Samantalang open naman, no, yung bansang China na nakikipag-usap din, di ba? Kaya lang ang problema natin, no, patuloy, no, yung ginagawang panghaharas na yan ng China diyan sa mga karagatan sa South China Sea, no, na kanilang inaangkin, no, na di umano kanila raw, no, may mga pag-aangkin din at may mga claim at may mga ebidensya rin tayo historically, no, na nagsasabing atin, no, yung teritoryo na yan diyan sa West Philippine Sea. No, so kung territorial claim lang o historical claim lang, meron din ng Pilipinas, di ba? Ano sa palagay ninyo? I-comment nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung ikaw ay bago pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuyong Obsid sa Bob's TV. Peace. I'm out.